Okay, episode 3 ng ating web application development for today. Ayan, teka, isin natin yung sounds natin. Okay, for this episode, ang ating ayun na si Ellie. Ang ating topics for this is medyo hot dahil ito ay mga most requested topics sa ating web application development. So, for today, pag-uusapan natin yung CSS o Cascading Style Sheet kung tawagin. Nandiyan din yung HTML tables, yung list, tsaka classes. Okay. Hindi natin patagalin pa. Dito ngayon si Chief Mitsu, ang yung lead developer ng ITWorks Development Team. At nandito din si Kiss Ellie, ang associate programmer ng ITWorks Development Team. Okay. Switch tayo ng ating screen. Saan na yan? Ayun. Okay. CSS, table, tsaka list. Okay. Sabi ko nung nakaraan, yung CSS, meron niyang tatlong klase. Yung tatlong klase niyan is yung, if I'm not mistaken, meron niyang, saan yun? Meron niyang inline, merong internal, at merong, walaan nyo, external. Okay. Itong internal, inline, ito na yung na-discuss natin last week, doon sa previous episode natin. Yan yung, yan, for example, ito, itong style, color, dark gray. Cascading style sheet na siya. CSS na, pero inline. So, yung style is nandun sa loob ng elements. Ng element tag. So, ayan. So, meron din tayong internal. So, yung internal naman is mapapaloob siya sa head. Ilalagay natin siya dun sa head. So, para tayo makapaglagay ng internal na style sheet, first is mag-set muna tayo ng ating browser para ma-browse natin yung ating page na ginagamit. Okay, save ko to. Kailangan mo ang charger. Okay, wait lang. So yun, open natin to. Okay, so para dun sa ating page ngayon, yung episode 3, so maglagay tayo ng mga sample natin na element. Halimbawa, meron tayong H1. This is, close natin to. Ayan, this is episode 3 of web application development. So, para malagyan natin ng style yon, ang syntax natin dito, para sa inline style, remember yung inline, para sa internal. So, yung inline style is yung nandun sa loob ng H1. Yung internal naman is, dito natin siya ilalagay sa head. So, ang syntax yan is, magkakaroon tayo ng isang parent class, parent element na style, tapos lalagay na natin dyan kung ano yung style ng bawat element. Halimbawa, do sa H1 na element, lalagay ko dyan H1. Tapos, meron tayong curly bracket. Sa loob ng curly bracket natin ilalagay yung properties ng H1. Halimbawa, ang color niya ay light blue. Wag, medyo yan. Dark magenta, ayan. So, ang color niya is dark magenta. So, pag sinave natin yan, na-refresh natin yung page natin, magiging magenta na yung H1. So, yung style is nakapaloob dito sa loob ng head. So, meron tayong element dito ng style. Tapos, ang format niya is yung element na gagawin natin, curly braces, tapos yung property, tsaka yung value. So, pag nag-set tayo ng isa pang H1 dyan, this is another H1 element. Ano sa tingin mo, Eli, yung kalalabasan nitong H1 na to? Ano magiging style nito?
Yo, may iba din, sabi ni Ellie, may iba din daw into dark magenta. Ayan. So, yung pinagkaiba ng inline sa internal is, sa internal, lahat nung elements na nilagay mo dito, siya yung masusunod. So, sinabi natin, sa lahat ng H1, ang color niya is dark magenta. So, ma-apply yon dito sa inline. Sa internal, nalilito ko. Sa internal, ma-apply siya doon. Okay? So, yan yung internal na style CSS. Ayun, basa tayo ng comment natin. Wow! May nag-send ng stars! Thank you kay I Hikari. Nag-send siya ng 35 stars. Yun, thank you very much. Shoutout kay Winona. And kay Martin Lewis. Yun, you're welcome Martin. Salamat din. Okay, share lang ng ating mga live stream tsaka yung page natin. Libre naman lahat 'yan. Okay, next natin is external. Ano naman yung external? Sa ating project, dito sa folder natin, pwede tayong mag-set ng another file na ang kanyang extension name is .css. So, gawa tayo. New file. Styles.css. Ayan, meron tayong style.css. Tapos, same format din siya. Lahat nung nilagay mo dito sa loob ng style na element, pwede mong ilagay doon sa loob ng styles.css. External file na siya. Hindi na siya kasama doon sa HTML file mo. Okay? So, copy natin ito. Lagay natin dito. Pero kailangan i-reference natin yung external file na to dito sa page natin. So, pwede na natin itong burahin. So, ang pagre-reference no external style natin is link, tapos yung rel na attribute, tapos kung ano yung type niya. So, ang type niya is style sheet. Ano nga ba yung rel? Sige, explore natin nga kung ano yung ibig sabihin ng rel na attribute. Doon sa, ayun, relative path, ang ano niya. Hindi siya path. Sige, explore natin yan kung ano yung rel na yon. Okay? Pero style sheet yung ilalagay natin, tapos lalagay natin yung href. So, ano ibig sabihin ng href? Yung href, yan yung, ilalagay mo dyan yung path nung external file natin, nung external CSS file. So, click lang natin yan. Tapos, syempre, meron siyang closing tag. Okay? So, kapag sinave natin to, meron tayong reference doon sa external file, external CSS, na yung lahat ng H1, magiging dark magenta din yung color niya. Try natin siyang palitan ng dark red. Ayan, dark red. So, sabi natin, lahat ng H1, ang color niya magiging dark red. Tapos, sabi natin doon sa page natin na ililink natin yung file na yon dito sa page natin. So, using link na element, tas may attribute siya na styles rel, ang value style sheet, tapos yung attribute niya na href, ang value niya is yung file name o yung relative path ng external file. Didiscuss ko ano yung relative path mamaya. So, pag sinave natin yan, nirefresh natin yung page, magiging dark red na yung mga color ng H1. Okay. May question ka, Ellie? Anong naisip mong pwedeng magawa? Google? Gigil na gigil sa Google. Ayun. Sige. So, meron din tayong, ayan. So, yan yung different CSS. So, pareho lang din siya nung topic natin last week na regarding sa style. Sa madaling salita din naman, ang style is yung cascading style sheet. Yung style is, yun din naman yung CSS eh. Ang tawag doon is yung cascading style sheet. So, yun nga, last week, na-discuss natin yung part ng CSS, pero inline CSS yung ginamit natin. Pero ngayon, pwede tayo mag-set ng internal by using yung style na element, then sa loob niya, ilalagay natin yung mga styles niya.
So, kung anong element siya, tapos ano yung property, and yung color. Ayan. So, lagay tayo ng H2. Sample natin. This element style was from internal CSS. Ayun, no. So, ayan. Meron tayong internal, tapos meron tayong external. Okay? So, skip natin itong dalawang to. Punta muna tayo doon sa classes. Related kasi itong C classes doon sa CSS. So, may naisip kasi akong tanong. Hindi naisip ni Ellie. So, sabi natin, kapag nilagay natin doon sa style natin, yung element name, H1, sabihin natin property. Pero paano, Ellie, kung meron akong label, yung pangalan ko. Tapos, sabi ko, dun sa label na yon, ang gusto kong style sa kanya, font size is 42 pixels. Tapos, color niya is, anong color maganda? Gold. Tapos, background niya is gray, dark gray. Dark slate gray. So, pag tinignan natin siya dito, meron tayong element na label, tapos pangalan ko. Tapos, meron pa ulit ako isang label na element na yung, position sa ITWorks, lead developer of ITWorks development team. Walang BR. Lagyan natin ng line break. So, yan. Pareho siyang label. Kasi tama naman eh. Pwede mong gamitin yung label para mag-show ng label dun sa ating Pero pareho tayo ng ginamit na element, which is label. Paano kung yung format ng pangalan ko, tsaka yung style ng pangalan ko, tsaka yung style ng position is magkaiba, pero parehong element yung gagamitin? Pwede natin yang magawa by using class. Okay? Hindi ito yung class ng school nyo. So, sasabihin lang natin is class, tapos name. Nickname. Tapos, sasabihin ko na itong label na to, ang class niya is nickname. Tapos, ito namang label na to, ang class niya is yung position. Company position. Okay? Pag ginawa natin yan, sa style natin, pwede nating iset yung class name, tapos lalagyan natin siya ng style. So, nickname, tapos style niya. Kunin natin yung style nito. Style ng label natin is ito. Kopyahin ko to. Tapos comment. Ayan, comment natin yan. Pero, ang kailangan mong gawin para masabi mo na ang isang style sheet ay gagamitin ng class, kailangan mo lagyan ng dot or period before nung class name. So, kapag ganito yung pangalan ng style mo, gagamitin mo siya bilang class. Pero kapag walang dot, gagamitin mo siya bilang element. Halimbawa, si nickname. So, copy natin yan. Ibig sabihin, lahat ng elements na merong class na nickname, i-apply niya tong style na to. Okay? So, gawin natin yan. So, ito, meron tayong class na nickname. Tapos sa baba, meron tayong class na company position. Gawin natin, na lang to. Ba magandang kulay? Gray. Blue daw, blue. Request kayo kulay. Background color, anong background color? White. White and blue. White na yung White. White na yung... White na yung background eh. Iba naman para maiba. Turquoise. Ayan. So, save natin. I-refresh natin yung page natin. Ayan. So, kung papansin mo, Ellie, yung nickname na class na style sheet,
Ano po? Na? remote is black too. Gagawin natin black? Hindi. Ano yun? The remote is black too. The remote is black? Yeah. Ah. may intermission. May tanong ako. Sige, nakano yung tanong mo? Ano mangyari kung comment natin yung label habang nandyan pa rin sa nickname? Nice. Papunta tayo dun eh. Okay. Sige, sa label, gawin natin distinct yung dalawang style. Okay? Si label, gawin natin red, yung font color, tapos silver. Silver yung background. So, dalawang style na. Yung ma-apply doon sa ating label na pangalan dito. Oops, nabagay. Dito. So, meron ma-apply to eh. Kasi pasok siya doon sa label eh. Tapos, ma-apply din to kasi pasok siya doon sa class. Di ba? Pero ano yung ma-apply sa kanya? Ano sa tingin mo, Ellie, yung ma-apply sa kanya? 24 pixel. Yan. Maliit to, na kulay red. Yan. Ano yung ma-apply sa kanya? Itong label, ma-apply to dito. For sure. Diba? Kasi ito, gawa to sa label eh. Pero itong pangalawang label, ay yung unang label, pero meron siyang class. Dineclare natin yung class. Ito daw yung ma-apply. Pero, dalawa yung pumasok sa kanya na style sheet. Yung dot nickname ang papasok. Yung dot nickname daw yung papasok. Sige, check. Specific. Sige. Yung dot nickname kasi specific. Sige, check natin. So, save natin, refresh. Yung nickname yung pumasok. Okay? Alam mo ba ibig sabihin ng word na cascading? No. Okay. Dictionary. Hello, dictionary. What is the meaning of cascading? Ang sabi niya is, cascading. Sa computing, arrange on a computer desktop so that they overlap each other with item. Hindi pa rin ito hinahanap kong meaning eh. So, yung cascading is, sabi niya, rush down in big quantities like cascade. Taga lang. Kaya natin cascade. Ayan, succession of stages, operations, processes, or unit. From the word succession. Ano, yung question ma is, what is the meaning of cascading? Yung what if niya. Yung what if niya. Kasi sabi niya, what if, ano yung mangyayari kasi dalawa yung na-apply na style doon sa isang label. Yung isa is galing sa element, yung isa galing sa class. Okay? So yun, Ellie, yung meaning ng cascade is succession of stages, operations, processes, or units. Succession. Ibig sabihin, sunod-sunod. Sa CSS, cascading style sheet, nagka-cascade din siya. Ibig sabihin, kung ano yung nasa pinakahuli, yun yung mag-a-apply. Okay? Ilipat natin si nickname bago kay label. Okay? Ano ngayon mangyayari dito? Yung label naman yung ma-apply. At hindi siya na-apply. Ayun. Hindi, ano pala, yun. So, sige, so specific kasi class. Pero kung meron kang another style sheet dito na label ulit, tapos gayahin natin to. Ayan. Ayun. So kung ano yung nasa baba, nang magkapareho, yun yung ma-apply. So nagka-cascade siya. So ito, linawin natin yung coders yung style sheet, yung cascading style sheet. Ang ano niya, sa same class or same element. So kung meron ka ulit class na nickname dito sa baba na ito yung style niya, ma-apply, actually, Ellie, tingnan mo. Ayan, ito, question ko sa'yo, Ellie. Sabi ko doon sa una, meron tayong font size 42, palalakihin natin yung label. Meron tayong color blue, gagawin natin blue. Tapos meron tayong background color na turquoise. Pero sa baba nun, sabi natin, yung color gawin mong red. So, ano yung magiging kalalabasan ng style nung nickname natin? 2 answers. 2 answers? Okay, sige, what is your first answer? Yung color niya magiging red pero may
background pa rin dahil yung font size. Or red lang ang ma-apply. Two different answers. Okay, ang sabi ni Ellie, go, yung two answers mo na. Yung red, papalitan niya yung blue. Okay. Or yung red na nga ma-apply. Okay. So, sabi ni Ellie, ayun nga, nasabi niya na. Posible daw na mapalitan ng, meron pa rin siyang background color na turquoise, may size siya na 42, tapos magiging red yung color. Or, red lang yung color niya. Walang background, walang font size. Check natin. Hindi pa na-save. Ayan. I-apply mo pa din yung naunang style sheet mo. Then, i-apply niya din yung pangalawang style sheet mo. First answer, correct. Correct. So, yun nga, nagkakascade siya. Meron siyang una, i-overwrite siya nung pangalawa. Pero, hindi niya i-ignore yung nauna. Kaya siya tinawag na cascading style sheet. Kasi, ang ginagawa diyan is lahat ng base style ilalagay mo doon sa taas. Like yung background color, ano yung magiging default background color mo sa lahat ng lahat ng elements mo? Ano yung default background ano yung default font color mo? Ano yung default font size mo? Ilalagay mo siya doon sa pinakataas ng style mo. Then kung meron kang mga other style sheet na implement lang up to doon sa certain elements lang, ilalagay mo na siya doon sa baba. Sa baba ng style sheet. So, ito, tips sa ating young coders. Ang isang nangyari sa akin dyan, personal experience ko dyan is, nakakalito maggawa ng style sheet kung lahat ng style sheet mo is ilalagay mo lang sa isang file. Sa isang external. Kasi 'di ba sabi natin dito, ni-reference natin yung style sheet sa external file. So, meron tayong external CSS dito. Ngayon, pwede pa tayong mag-create ng another style sheet in a different file name. href second style. Second styles at CSS. Tapos, create tayo ng file dito, secondstyles.css. Ayan. Tapos, pwede tayo maglagay dito ng mga, ito, Eli. Malupit. So, sabi natin, cascading style sheet. Kung sino yung mahuli, siya yung pinaka magkakascade. Siya yung mananaig dun sa style. Diba? Kung ano nasa baba. Pero paano kung meron akong color dito ng label ko, sabihin ko green. Background niya is, anong background? Yellow? Di ba masakit na sa mata yan? Hot pink. Mahina ako sa mga kulay combination. Ayan. So, meron tayong dalawang style sheet, Ellie. Sabi natin, kawaus ko muna to. Meron tayong unang style, yung styles.css, tapos meron tayong second styles.css. So, ito yung unang style. Meron tayong label. Tapos meron din tayong label dito. Pero second styles, kulay green yung label natin. So, first style is kulay red yung color natin. Ano yung style na ma-apply doon sa mga labels natin? Second, anong second? Second style. Second styles, yung mananaig. Yung mananaig, ano? Parang mga Power Rangers. Ayun. So, sa label, nanaig yung second style. Bakit? Kasi sila yung mas nahuli. Tama. Yung cascading is a-apply pa rin, mag-uunahan pa rin doon sa loob ng head na element. Kaso nga lang, sino mauna talo? Hindi. Paano pag pinagbaliktad natin? Yung first style, yung original. Yung original style, save. Ayan. Yung pinakahuli. Kasi cascading style sheet. So, from the word na cascading, nagka-cascade siya. Ano ulit yung meaning ng cascading? Succession of stages. Sa ginagawa natin, succession of style sheet. Kung sino yung nahuling style sheet,
siya yung mag-a-apply doon sa ating mga elements. Pero syempre, kung meron ka dito sa second, tas wala ka naman sa first, kung meron ka sa first na wala naman sa second, si first pa rin yung yung mag-a-apply. Kasi wala naman siya doon sa second. So yun yung classes. So napaka gamit ng CSS sa paggawa ng web application. So ito na yung second part ng Exodia ng web application development. So yung HTML, ano yung HTML, Ellie? How to make lumpia? How to make lumpia. Hindi. Oy, wag niyo seryoso yung how to make lumpia. Hindi yung tunay na meaning ng HTML. Hypertext Markup Language, yung tamang meaning nun. So meron tayong tatlong part ng web app development. So meron tayong HTML, meron tayong CSS, at meron tayong JavaScript. Ano ulit yung HTML? Siya yung structure ng web application development. Si CSS yung design ng ating web application. Si JavaScript yung behavior, tama. Alasan pa rin ang Google. Gawin ba natin yung Google? Gusto mo gawin yung Google? Ano yung homepage ng Google? Pwede naman natin gawin yun, pero tapusin muna natin. Okay? Yes? Yung magnet. Maglagpat ka muna ulit. Mamaya na itong magnet. Kaya may intermission ulit tayo kay Kayla. Ito. Ayun. So, ayan na. That's it for yung external CSS, yung mga CSS. Ay, may tanong ako. Di ba yung yung title ng Google, iba't ibang kulay? Alin? Yung mismong Google na homepage? Yes. Di ba? Ito? Isang picture lang yun eh. Hindi siya text Hindi siya na-highlight. Hindi tulad ng iba. Ito na-highlight. Kasi ito text. Pero gusto mo gawin natin by style lang? Curious ako pa. Picture lang kasi. Gusto mo ba ng Gawin natin. Sige. Sige, later on. Pagtaas ng natin, gawin natin tong gawin natin yung Google. Speedrun na. Speedrun na. Sige, speedrun natin yan. Ano gusto mong gamitin dun mamaya? Inline, internal, o external? Randomizer. Randomizer. Kahit paghahalo-haluin mo? Pwede. Sige. Paghahalo-haluin natin. Sige. Okay. So, sa class, yun lang naman. Okay, next topic natin is yung table. Ito. Isa to sa mga si table na HTML element. So, table. Si table, isa to sa mga kinatatakutan ng mga estudyante kasi nakakalito daw. Okay, I will try my best to explain kung ano yung nagagawa ng table o ano yung kaya nating gawin sa isang HTML table. Okay? So, ang isang table is ganito. Meron tayong example na kasama pa rin ito sa lesson ngayon. Yan, isa tong sample ng table sa isang HTML. So, ang table is ano ba yung meron sa table? 'Di ba meron siyang rows to, tapos meron siyang columns, itong mga to. So, itong table na to, meron siyang 3 columns at meron siyang multiple rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rows. So, yun yung tables natin. So, tapos si table, meron din siyang header. Tapos, meron siyang, may footer dapat Sige. So, meron tayong table header, meron tayong table rows, tapos meron tayong table footer. So, yan. Header, rows, tapos may footer pa dun sa ilalim. Okay. So, yan. Iyan natin.
i-implement natin. Magawa tayo ng ating table. Minimize natin yan. Okay. So, sa episode 3, ito, code bytes, quick bits. So, meron tayo isang element dito na HR. Hindi to yung human resources, horizontal rule. Magkakaroon lang siya ng guhit. So, ano lang yan. Maliit lang na bagay yan, pero nagagamit din yan. Okay, table. Magde-define tayo ng table. Una, lagyan natin siya ng style na yung width niya is 100%. Ibig sabihin, yung lapad ng table natin is from left side, 100% yung width niya. So, pupunuin niya yung width ng ating web page. Okay? Then, magsaset tayo ng table header. So, para makapag-set tayo ng table header, ang gagawin natin is th. So, meron tayong table header, meron tayong table row. Yan. Table header tsaka table row. Tapos, meron din tayong ano sa footer? Tingin mo. Hindi siya TF, hindi siya talent fee. T-foot ang gagamitin natin para doon sa footer. Okay? Okay. Sige, gamitin natin yung HTML5. So, meron tayong T-head, tapos meron tayong T-body. So, syempre, yung opening tag tsaka yung closing tag, pareho siya dapat. Okay. Tapos meron tayong T-foot. Tapos, naset na natin yan. So, doon sa sample natin, naset natin na yung table natin, meron tayong header, meron tayong body, tapos lalagyan natin siya ng footer. Tapos, i-define natin kung ilang columns yung bawat table natin. Okay? Okay, sa table header natin, i-define na natin yung kung ano yung pinaka first line natin o yung header ng ating table. So, gayahin lang natin to. Meron yung company, may contact, may country. So, lagyan natin yung para makapag-create tayo ng bilang ng columns doon sa ating table, kailangan nating iset to as one row. Okay, yung header natin is isang row din siya. So, magde-define tayo ng isang row using tr na element. So, table row. Tapos, sa loob niyan, ilalagay natin yung th. Ibig sabihin, yung header niya, yung pangalan ng header. So, sa table natin, meron tayong company, contact, tsaka country. So, lalagay lang natin yung company as one entry sa table header natin. Then, another for contact. Then, another for country. So, pagka-save natin yan, meron na tayong 3 columns. So, medyo hindi masyadong kita yung table natin. Lagyan natin siya ng border. Style niya is, ano yung style nito? Yung border, solid, tapos 1px black ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, yan yun. Ayun. So, yung border niya, meron, etong border na style, yung property niya na border, meron siyang 3 values. Pwede yun. May mga style sheets na pwedeng magkaroon ng multiple values. Para sa border, pwede nating iset yung style ng border niya, which is solid line, na merong 1 pixel na kapal tapos kulay black. Pwede natin siyang palitan ng kulay tsaka yung kapal niya. Pwede natin palitan yan. Okay? So, solid 1 pixel. Solid yung line niya. Dash yata yung iba dito. Dash yan. So, may iba-iba din yan. Okay? Pwede mong bago-baguhin yan. Solid, dash, tapos yung kapal niya, tapos yung kulay niya. Black na lang natin lagay. Ayan. Okay? Tapos, sa body niya, lalagyan din natin siya ng laman. So, sabi natin, sa isang table, merong mga rows.
So, kung magagawa tayo ng isang table na may 6 na row, magkakaroon din tayo dito ng 6 na TR na elements. So, 1 TR, 2, 3, 4, 5, 6. Pero, instead na TH, yung element na ilalagay natin sa kanya, ilalagay natin dyan is yung TD, o table data. Ay, sorry. So, kada sa loob ng table row, kung ilan yung laman mo ng column, kung ilan yung column mo, yun yung laman ng table data mo. So, sunod-sunod siya. Halimbawa, Kelly, programmer, tapos Philippines. Pag sinave natin siya do, pag sinave natin, binin natin. Ayan, meron kang entry. Ito nga. Yan. So, meron ka ng isang line para sa row mo. Tapos, pero yes, question. Paano naman yung pa-column Na line? Sige, sa style ng table yun eh. Iyan natin mamaya. I-discuss natin mamaya yung style ng bawat table. Okay. So, same din siya dun sa ibang TR niya sa loob. Saset lang din natin yun. So, copy-paste na lang natin to. So, kung naglagay tayo ng 6 na TR, 6 na row, magkaroon tayo ng 6 na row na table natin. Yung style niya naman is, ayun. Sabi natin, si table, meron siyang border. Ilagay natin sa, sa CSS. So, sa loob nitong style, sabihin natin, si table, meron siyang border na solid, na 1 pixel yung width, tapos color black niya. Tapos, syempre, kung pwede natin lagyan ng style si table, pwede rin natin lagyan ng style si TH, si TD, si TR. Okay? So, lagyan natin sila ng style. Si TD, tsaka si TH, gawin nating border. So, pwede yung pagbalik-balik din pala to. Solid, dash, 1px dash, tapos, anong kulay gusto mo? Turquoise. Umilig nyo sa turquoise. Ayan. So, ayan. Bawat TD o table data, nagkaroon siya ng turquoise na kulay, na border. Okay. Yes, ano yung tanong mo na? Di ba TD and TH pinagsama? Yep. Pero ano mangyayari pag may sineperate tayo pero meron pa rin ganyan? For example, TH dito, tapos pareho lang nito. Ay, hindi. Iba. Tapos Pero buburahin ko to. Hindi, Nandito nandiyan rin. Ito naman gawin nating red. Ano tingin mo na mangyayari? Tik-tak, tik-tak. Ano tingin mo mangyayari? Ano yun? Nag-iisip si Ellie. Nag-iisip si Ellie. Ano tingin mo? Mapapalitan yung TH. Parang i-ignore na rin yung kung sa TH. Cascading style sheet. Kung ano yung nasa huli, yun yung mag-a-apply. Tene. Si TH. Yung table header natin. Ayan. So, cascading style sheet. Everywhere doon sa HTML, sa web application natin, mag-implement at mag-implement ang cascading style sheet. Kung ano yung nasa pinakahuli, siya yung mananaig. Tanong pa. Yes, ano pang tanong mo, Paano Ellie? palitan din yung font? Yung font. Ano yung font? Font face? Kung ano yung kulay nito? Ay, kung ano yung style niya? Font style. O, di lalagyan mo dito sa sa style mo, font family. Gawin natin siyang Gothic. Isa na yan.
Wala dito sa listahan natin. Ha? Franklin. Potring cutting. Tingnan natin. Table header. Ayan o, nagbago siya. Tapos dito gawin natin font, family, Comic Sans. Meron bang Comic Sans? Courier nyo lang. Cambria. Ayun, nagbago din siya. Okay. Font family yung gagamitin mo. Okay. Ayan. Okay. Ng Google. Font ng Google. Alin? Ito mismo? Google. Search natin mamaya. Google phone. Google font style. Google Hindi. What is the font used by Google? Product Sans. Production. Yung Product Sans daw. Yung gawa na, yung font na gamit ng Google. Ayun yun. Product Sans. Google. Mamaya, gamitin natin. Okay. So, ayan. Table. So, meron tayong header. Footer. Gawa pala tayo footer. Wala pa tayong footer. So, si footer, ano lang. Gawin lang natin siyang same dun sa ating sa ating header. Copyin ko lang to. Ayan. So, meron lang din siya sa ilalim. Okay. So, doon din sa label na nasa loob, kasi ito act as label siya eh. Diba? Meron pang mga properties na magagamit natin dito. Sa table, meron tayong col span tsaka row span. Ano ibig sabihin nun? Ito medyo tricky na to eh. Halimbawa, meron tayong total, palitan natin to. Ito kay Kiel naman. Kiel, sample lang ha. So, meron tayong Kelly, meron tayong Kiel. Ngayon, ang sabi natin, total pare-pareho naman to ng value. Pagsamasamahin natin. Gagamitin natin siya ng row span. Kung doon nagkakamali row span niya. TD row span 3. Sabihin natin, yon tama. Kaso nagkaroon pa dito. Yan. Sabi natin, sa table natin, yung unang table element dito is 3 row yung sakop niya. So, ang nangyari, sinakop niya yung row para dito sa pangalawang row, sinakop niya din yung area para sa pangatlong row. Alam ko nasan yung ginamit. Alin? Yung sa mga namin, sa Marvin, di ba? Yung mga schedule namin, ganyan. Yan. Ginamit yan. Pwede ka magawa ng schedule niya dyan. Good. So, same din dun sa KKL. So, meron din tayong row span. 2. Sample lang 2. Tingnan natin ano mangyayari. Tapos, ako dito sa baba. So, ayan. Kita mo. So, remember, ito yung isang nakakalito dyan eh. Ngayon, sinabi natin na itong TD na to, table data na to, is 2 row yung sasakupin niya. Always remember na kapag naglagay ka na ng data sa sumunod na row niya, yung first column niya is occupied na. Nandito. So, yung programmer natin is lalabas pa rin siya dun sa second column. Kasi occupied na yung first column. Inoccupy na siya nung Kiel. Yes, Eli, anong tanong mo? Diba 6 ano lang yan? 6 row. 6 rows. Ano mangyayari pag lumagpas tayo more than 6 yung row span? Yung row span. Try natin. Explore tayo. Ano yan? Keep curious. Ano yan? Stay curious and keep exploring. So, na-curious si Ellie. Sabi natin yung TR is 6 lang. Pero, what if kung yung row span lumagpas sa 6? Ilang gusto mo? 90. So, refresh natin. Ano nangyari? Wala. So, sige, tanggalin natin to. Walang nangyari. Lagyan natin yung row span ng KKL yung 90. Okay? So, ang nangyari, yung table ko dito is nasakop na niya, di ba? So, kung 6 lang yung row natin, tapos may nag-row span tayo ng higit pa dun sa 6,
pupunuin niya lang yun hanggang huli. Paano kung ito ginawa kong 30? Anong mangyayari? Anong tingin mo? Ano na-imagine mo? Guess ka. Kasi ako di ko rin alam, honestly, di ko din alam eh. Guess, ano yung guess mo dito? Uuso niyo yung ano ni Kiel tungkol sa contact. Yon, inuso niya rin yun. So, kinuha mo, inoccupy mo yung first column hanggang do sa 30th row. Tapos, si Kiel, na nandun na sa pang-apat na row, inoccupy niya hanggang sa huli, tas nausod lang ng nausod. So, kahit hindi natin i-declare sa header natin na 3 column lang, automatic na magbibilang siya, magdadagdag siya ng another column kung na-occupy na yung space na yun. Okay. So, linisin lang natin. Tanggalin natin yung mga row span. Tapos, ay. Kiel, sa'yo dito. Oo nga po, paano? Ano mangyayari? Kulang. Paano? Eh, di mo bubungi lang siya. Bungi. Ayan. So, ayan na. Yan yung table natin. Ngayon, meron din sa table na, bakit ito naka-center? Ito hindi. Diba? Ngayon, ang kailangan mong gawin dyan is text align. Sabihin natin, lahat ng TD, saan na yun? Style natin. Style. Uy? Ayun sa taas. So, lahat ng TD, ang text style niya, text align niya is left. Center pala. Center. Gawin natin center. So, ito. Sa TD natin, text align niya center. So, isa-center niya lang lahat nun. Center niya lang lahat yan. Okay? Tapos, meron din, ayan. So, yung isa pang madalas din dito is yung margin tsaka padding. So, sample tayo. Si padding is, siya yung space sa loob ng box. Ipalakihin ko So, meron tayong box, di ba? So, yung box natin is, na nagtatapos siya dito sa, solid na lang natin ito. Katita. Hindi, sige. So, solid. Si padding is, lalakihan niya yung space between doon sa border papunta doon sa laman niya. So, yun yung padding. Meron din tayong margin. Si margin naman is yung space naman outside doon sa border. Pati nagbago. Sige, i-ano natin yan. Teka, kay table natin siya i-implement. Kay table natin siya i-apply. Para mas makita natin. Yan. Sabi natin, si table, meron siyang margin na 10 pixel na gawin natin. May margin siya na 10 pixel, meron siyang padding na 10 pixel. Ngayon, may isang feature sa mga modern web browser, yung inspect element. Para ma-imagine natin yung margin saka yung padding, inspect element natin siya. Ngayon, sa inspect element, makikita mo dito yung structure niya. So, meron kang margin, yun yung orange na highlight, yan yung margin niya. Meron kang border, yung border yun yung line niya na kulay black, yun yung border niya. Since 1 pixel siya, medyo manipis lang. Lakihan nga natin. Gawin natin border niya is 5 pixel, tapos kulay red. Save, refresh. Table border. Kasi nagkaroon kasi dito ng style. Cascading style sheet. Ayan. Yung width niya. Sagay natin sa table. Width niya is 100%. Ayan. So, pag chinag natin yung style sheet niya, ayan. Meron siyang 10 pixel na margin. Top, meron siyang margin sa taas, sa baba, sa kaliwa, at sa kanan. Tigta 10 pixels yun. So, border niya, meron siyang 5 pixel na border sa top, left, bottom, tsaka right. Tapos, meron din siyang padding. Ayun, yung kulay green naman,
siya yung space niya from border to inner element. So, yung element niya sa loob, yung child element niya. So, kung paninipisin natin yung padding, lagyan natin dito. Parang yung Palinipisin natin yung padding, 5 pixel. Pansinin mo re-refresh ko, 3, 2, 1. Yun. Tapos, pagdating doon sa style, dito sa baba, yung padding niya, 5 pixel na lang. Yung green side niya, medyo manipis na. So, yan. Pag pinataas natin yan, lalaki yung padding niya. Same din dun sa margin. So, si margin sa labas, si padding sa loob. Margin sa labas, padding sa loob. Okay? Tatandaan mo yan. Ano yan? Magagamit mo yan sa bawat... Okay? Since si table, merong padding, si TR, pwede rin natin lagyan ng padding. Padding... Wait lang. tulungan kita. Pero mag-iipit ka, ha? Dito. Oh, hindi ako tulungan. Here. Okay, wait lang natin si Elia. Ano yan? May pinag-uusapan. Tapos ka na. May pinag-uusapan pagkain, sandali lang. Dapat tapusin mo na yan. Para makakain na tayo siya. Ayan. So, yung mga styles, pwede natin siyang implement o i-apply doon sa mga bawat HTML elements. Pwede sa element, pwede dito sa class. Okay? Ayan, Ali, tingnan mo to. Si padding, tsaka si margin, pwede mo rin siyang i-apply sa bawat table data elements. Ay, save to, refresh. Ayan, so kung makikita mo, si bawat TD, meron siyang, ayun yung kulay green, meron siyang padding. Si TD, walang property na margin. So, padding lang siya. Sa loob na siya. Pag pinalaki natin yan, tanggalin natin to. Pag pinalaki natin yan, 15, lalaki yung bawat box natin. Refresh ko 3, 2, 1. Lalaki din siya. Okay? So, yan yung table. So, last natin topic for today is yung list. Si list, mabilis lang ito eh. Ito yung maglalagay ka ng list. Okay? So, dito. Palitan natin tong contact. Dapat to title. Lagyan natin title. Name. Title. Yan. So, yung title natin, si Ellie, di lang naman programmer eh. Dancer din yan. Iba-iba, di ba? Robloxer. TikTokerist. Hindi siya nagti-TikTok. Nanonood lang siya ng TikTok. So, meron tayong dalawang klase ng list. Merong unordered list, merong ordered list. Si unordered list is list siya na walang order. Gulo, no? So, magde-declare tayo ng UL para sa unordered list. Tapos, bawat list item, ide-declare natin siya as LI. So, si Ellie ay programmer. Isa. Tapos, pangalawang list item, ano pa Ellie? Dancer. YouTuber. Singer. Yun. YouTuber. Yan. So, nag-create tayo. Close mo natin to Nag-create tayo ng list na programmer, dancer, singer, YouTuber. So, ang title ni Ellie ngayon ay 4 na. Ayun, no? Meron tayong list. Yun yung bullet sa isang list. Ima-mark, pag dinag-declare ka ng list item sa isang unordered list, UL,
bullet ang tawag siya. Tawag sa kanya, bulletin. Ngayon, lagay naman natin, mag-create ulit tayo ng isa pang list. Dito naman is, gawa naman tayo ng ordered list. Ano naman yung ordered list? So, kung meron tayong unordered list, meron tayong ordered list. So, sa country, ilalagay naman natin dito, ililist natin dito yung mga countries na napuntahan mo na. Okay? So, una, Philippines. Pangalawa, Japan. Okay. So, sa ordered list naman, papakita natin yung listahan ng may number or may order. So, yan yung ordered list, saka yan yung unordered list. And, at the same time, pwede ka rin mag-implement ng style sa lahat ng list item, ordered list or non-ordered list. Okay? Pwede mo rin yung Pwede mo rin yung i-style, lagyan ng style. Okay? Tapos meron din tayong, ang tawag naman is description list. Ano naman yung mga description list? Ang description list naman, isang format niya ay, ulaan mo anong tag ng description list. So, ang ordered list ay UL, ang ordered list ay OL, DL. Tama, DL. Detailed list. Pero, sa detailed list, hindi list item yung nilalagay natin. Maglalagay tayo ng description. Ng term, define natin yung term tsaka kung ano yung dinidescribe nung ano description ng term na yon. So, meron tayong term at meron tayong description. So, sa term, lalagay natin si Kelly ay programmer. Tapos, ang description niya is nagpo-program. Pag ilagyan natin yan, nagpo-program. Sounds ng P yun eh. Nagpo-program. Ayan. So, parang naka-indent lang siya. So, yan yung style niyan. So, meron tayong unordered list, meron tayong ordered list, at meron din tayong description list. Ayan. Okay. Yun na ba yung topic natin for today? Apat. Ayan. So, na-discuss natin yung CSS, yung inline, internal, tsaka external. Ano ulit meaning ng CSS, Ellie? Cascading style sheet. Bakit siya cascading? Kasi, nagka-cascade siya. Ayun. Balikan natin yung meaning ng cascading. Succession of stages, operation, process, units, or styles. So, cascading styles, kung ano yung nasa huli, yun yung mag-a-apply na style doon sa mga class at elements na binigyan mo ng style. Okay? Uy, mukhang mag-JavaScript na tayo next week, ha? Okay ba yun? Yung coders, JavaScript na next week, JavaScript, okay ba yun? Sige, so, yan. Thank you sa nag-send ng stars. 35 stars. Sa 35 stars. Thank you. Malaking tulong yan. So, yun nga. Keep on sharing, tsaka follow, tsaka i-spread natin yung ating web application development na series. So, yun nga, inuulit ko. Libre naman yung series natin. And, ginagawa ko to primarily to teach Kit Ellie sa programming, including yung web application development. So, takes time to teach her. So, instead na kaming dalawa lang, i-share ko na rin, nila-live namin to. So, yun yung purpose ng live stream natin. So, yan. I think that's it for this episode. Isang maulan na hapon sa lahat. And this is Chip Mitsu, ang yung lead developer ng IT Works development team. At kasama ko parati si Keith Ellie, ang associate developer ng IT Works na palaging nagsasabi, stay curious and keep exploring. Yo! May sound effect na. Bye everyone!